gawa tayo ng cordon bleu. Chicken cordon bleu pala. As you can see, ayan, i-roll na natin yung chicken breast and ham and cheese. Yan. So, yung size ng, yung paka-fillet ng chicken is yung sakto lang kasi pag sobrang kapal, baka mamaya mahilaw yung karne. Kaya dapat saktong kapal lang. So, ayan. Dito naman, gagawin natin yung butter niya. So, bago natin siya i-coat ng breadcrumbs. So, ayan. Flour, water, and nilagyan ko lang ng pampalasa yan. Nor seasoning liquid. Then, yung pepper. So, ayan. Breadcrumbs tayo. So, sa akin ganito yung technique ko eh. Ayan. Breadcrumbs. Tapos, sausaw sa butter. Then, yan. Ubusin mo na yan lahat. Tapos, after nyan, pag puno na yan, breadcrumbs ulit sa ibabaw. Parang ganito. Kasi kung isa-isin mo yan, masyadong magastos sa breadcrumbs yan. Tapos, masyadong matrabaho, matatagalan ka. So, yan, isa-isin mo yan. Tapos, yung technique pala namin dito, ayan, yung both end niya, dodoblihin namin siya para yung cheese niya, kasi pag prinito mo yan, magme-melt yung cheese niyan sa loob. So, pag hindi mo yan nasil ng mabuti, tatagas yung cheese niyan. Mamaya makikita nyo pag dun sa piniprito na namin siya. So, ayan, both end yan. Doble. Tapos, yan. Tapos na. Isa-isahin mo yan. Kaya medyo matagal talaga siya. So, kami pag sa cater, a day before, ginagawa na namin yan. As if freezer mo lang. So, ganito na siya. Yan, yung itsura niya. And then, piniprito. Ito, pangalawang salang na to. Tapos, ayun sinasabi ko, lumalabas yung cheese, di ba? Oh, parang ano lang ng aso, di ba? Yung may yellow. So, ayan na, lahat. Dito na naman, slice na natin siya. So, mainit pa to. Uusok pa yan, no? Tingnan nyo. Pero, maganda siyang hiwain pag malamig na. Kasi, nakasettle na yung breading niya at di na siya magwawasak. So, ayan na, yung finished product. Yun lang. Bye-bye!